Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang kabanata. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag, at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Babala tungkol sa maling aral. Gaya ng pamanhi ko sa iyo nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso, sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Iutos mong sila'y tumigil sa ginagawa nilang iyon. Pagsabihan mo rin sila na huwag nang pag-aksayahan ang panahon ang mga alamat at di matapos-tapos na talaan ng mga angkan. Ito'y pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos. Panukalang nalalaman ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagupiling ito ay pabukalin ang pag-ibig buhat sa pusong dalisay, malinis na budhi, at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging guro ng kautusan, gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi, ni ang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala. Alam naman nating ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa wastong paraan. Alalahanin nating hindi ginawa ang kautusan para sa mabubuting tao, kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas, mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina, at mga mamamatay tao. Ang kautusan ay ginawa rin dahil sa may hilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga kidnapper, mga sinungaling, mga bulaang saksi, at sa sino mang sumasalungat sa wastong aral, aral na naaayon sa mabuting balita. Ito'y galing sa dakila at mapagpalang Diyos at ipinagkatiwala sa akin upang ipahayag. Pagkilala sa habag ng Diyos. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala. Kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga, at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinatagubilin ko sa iyo ayon sa malaon ng inihula sa iyo. Ang hula nawang ito ang magpasigla sa iyong pakikipaglaban na may pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi, at dahil dito'y winasak nila ang kanilang pananampalataya. Kabilang dito sina Himeneo at Alejandro. Ibinigay ko na sila kay Satanas upang turuang huwag magsalita ng laban sa Diyos.
Ikalawang kabanata. Mga tagubilin tungkol sa panalangin. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila'y hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Ang babae kailangang tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na pasakop. Hindi ko pinapayagang ang babae magturo o mamahala sa mga lalaki. Kailangang tumahimik sila. Alalahanin ninyong si Adan muna ang nilalang bago si Eva. Hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Ngunit maliligtas ang babae dahil sa pagsisilang ng sanggol, kung may kababaang loob siyang mamumuhay sa pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Ikatlong kabanata. Ang mga tagapangasiwa sa iglesia. Totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon at paibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa iglesia at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa iglesia ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino, hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa iglesia. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
Ang hiwaga ng ating relihiyon. Malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia ni Siyang Haligi at sa haliga ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ika-4 na kabanata. Mga gurong bulaan. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng Diablo dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos para kaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, tinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan. Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito at dapat paniwalaan. Dahil dito, tayo nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwara ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. 5 kabanata. Mga pananagutan sa kapwa mananampalataya. Huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matanda sa iyo, kundi pakiusapan mo silang tulad ng iyong ama. Ibilang mong kapatid ang mga kabataang lalaki. Ituring mong ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang kapatid mo rin. Igalang mo tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang maaasahan sa buhay. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na babaeng balo ay iyong nag-iisa na sa buhay. Ang Diyos ang tangi niyang pag-asa
kaya't patuloy siyang dumadalangin gabi't araw. Ngunit ang babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito nang hindi sila mapintasan. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Ang mga tulad nito ang isasama mo sa talaan ng mga babaeng balo. Di kukulangin sa 60 taon, minsan lamang nag-asawa at kilala sa paggawa ng mabuti, napalaki ng maayos ang kanyang mga anak, magkilo tumanggap sa mga nakikituloy sa kanyang tahanan, naglilingkod sa mga hinirang ng Diyos, tumutulong sa nangangailangan, at itinalaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Huwag mong isasama sa talaan ang mga balong bata pa, sapagkat kapag nag-alab ang pagnanasang mag-asawa uli, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. Dahil dito'y masisira sila sa una nilang pangako at matututo silang magtamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Ang masama pa nito, sila'y magiging mapanghimasok at madaldal. Kaya't saganang akin, mabuti pang sila'y mag-asawa uli, magkaanak at pagyamanin ang sariling sambahayan para hindi magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kaaway na mapagwikaan tayo ng masama. Sinasabi ko ito sapagkat may ilan ng balo ang nahikayat ni Satanas. Kailangang alagaan ng mga babaeng mananampalataya ang kamag-anak nilang balo nang hindi sila maging dalahin ng iglesia. Sa gayon, ang pansin ng iglesia ay may uukol na sa mga balo na walang ibang inaasahan. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yoong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa paggiik. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. Huwag mong tatanggapin ang paratang sa isang matanda kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang mga anghel, inuutos kong isagawa mo ang mga tagubiling ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Huwag tubig lang ang inumin mo. Uminom ka rin ng kaunting alak. Ito'y makatutulong sa iyong panunaw at sa iyong kalusugan sapagkat lagi kang sinisikmura. May mga taong lantad na lantad ang kasalanan bago pa makaabot sa hukuman. Ang kasalanan naman ng iba'y huli na kung mahayag. Gayon din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang panahon. Ika-6 na kabanata. Dapat igalang ng mga alipin ang kanilang Panginoon para walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Hindi dapat hamakin ng mga alipin ang kanilang Panginoon dahil sa sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihan ang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila'y kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Ang pakikipagtalo at ang pag-ibig sa salapi. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan,
mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan, at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya, dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Pansariling tagubilin. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang di nakalulugod sa Diyos at ang pangangatwiran ng lisyang karunungan. Ang mga namamaraling may ganitong karunungan ay nalihis sa pananampalataya. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Diyos.